sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros. Bilis na oras. 8:16. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, ano nga sabi ng bubit mo, Katunying, ha? Abay, dun sa siya may dalawa lang ang matutuluyan. Bakit naman ko konti? Basta, Mr. President, ha? Abay, dapat number one dapat sa listahan ng masisibak sa revamp na gagawin nyo sa inyong gabinete ay yung bang yung traveling guest secretary. Yung mas mahaba pa yung biyahe niya yata sa abroad kaysa pananatili sa kanya opisina. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, country of the thieves. Masakit daw. Talagang ganun the truth hurts, sabi nga, ha? Magandang umaga, Malacanang. Good morning, Mr. President. Abay, kumusta po kayo? Ano ba schedule natin ngayong araw ng Miyerkules na pala ngayon, ha? 7 ng buwan ng Enero. Ang bilis ng panahon. Pero may hindi dinisclose Jerry Tunying. Siyempre, in-interview kanina si DBM Secretary Toledo. Anong first name ni Toledo? Mike Toledo ba? Ay, hindi pala. Ano si Secretary Mike Toledo? Ayan. Ang dating spokesperson ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Uy, good morning, Madam President. Ha? Ayan, former speaker. Congresswoman ng Pampanga, McKinney. Ha? Abay, ang dating Pangulong Gloria ay blooming na blooming pa rin, no? Abay, guest of honor and speaker kahapon ni Kuyang Yusek Carlo Bala sa sa Niladlad sa Grand Lads. Abay, malakas at blooming ang dating Presidente Gloria. Damdaming Bayan. Sinasabi kanina ni Secretary Toledo po, mahabigan na yung mga unprogram appropriations, abay, sabi na ating bubit manang Aimee, ha? Ayan, tama ba yung pinanggagalingan ng report sa ating mga bubit? Abay, yung sinasabing unprogram appropriations po, mahabigan. Nako, sa mga Gods of Padre Forum, makinig po kayo, ha? Dahil kayo po ay makakarelate dito, ha? Lalo na ikaw, Justice Maidas Marquez. Ayan. Abay, yung sinasabing unprogram appropriations o budget, mahabigan, nakaprogram naman pala yan, ha? Ayan, hindi lang sinasabi, pero ayon sa ating bubit, Yusek Claire High Blood Castro, ayan, yung ilang bilyon ba yun? Ilang bilyon mo yung sinasabing magkano nga ba yung ilang bilyon nga ba yun, UL, ha? Doon pobre, ha? Yung unprogram appropriations, ha? Ay, yan pala nakaprogram din, ha? Nakaprogram sa impeachment ni VP Sara. Damdaming Bayan. Abay,
Abay, yan pala ay tama ba man ang Aimee, ha? Pang-ayuda. Ayan. Kaya yung pong pang-ayuda po mahabigan sa February, ha? Bakit sa February? Kasi po, yung pangako ng ating Pangulo na may makukulong na malaking isda bago mag-Christmas. Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Daming bayan. Na-postpone po Ayan, mukhang before Valentine's ba o after Valentine's Day? Ayan. Kasi sa February na po magtatapos ang 1-year rule ban dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Abay, bakit makarel si Justice Sam Martires, Justice Maida Marquez dito, ha? Abay, mukhang history repeats itself, Justice Maidas, ha? Ay bakit kanyo? Ayan. Abay, kung totoo man ang Aimee, itong sinasabi ng ating bubit, na yung sinasabi mong giniling budget na may pork, ha? Na mga unprogrammed items o budget, mukhang pang-ayuda ha? Tama ba? Pang-ayuda ayan sa mga senador na boboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Daming bayan. Natunugan mo ba yan? Apo Kabagis, ayan, second gentleman Mansa Carpio, ha? Abay, kasi manipis po mahabigan ha? Kaya tuloy yung may makukulong bang senador before Christmas. Medyo alanganin po yung 2/3 vote dyan sa nasa Senado para ma-impeach ang Vice President Sara Duterte Carpio. Bakit kanyo? Kasi po mahabigan ilan ba ang 2/3 ng 24 senators? Ayan, tama ba? 16. Ayan. Ilan ba ang senador na kampi kay VP Sara? Ayan. Ilan yung unprogram? Wow! 150.9 billion pesos, ha? Malaki-laking ayuda yan, ha? Kung diyan gagamitin, ha? At bakit manipis? 24, di kailangan ang 16 votes para ma-impeach ang VP Sara. Ang dami ring makasara sa Senado ngayon. Abay, banggitin na natin. Ayan, of course, Senator Bato na nagtatago pa ngayon. Ayan, Senator Bongo. Ayan, Robin Hood Padilla. Senator Marcoleta. Ayan, o di 4 na. Aimee Marcos o pang 5 na, ha? Kaya yung pong tatlong senador na sikat ngayon, abay, swing votes po ang mga yan, ha? Ayan, yung 3 na lang, ayan, Senator Jinggoy, ayan, Senator Chis, at Senator Villanueva, o di 8 na, aba? Sakto lang pala, ha? Ayan, 16 plus 8, ayan, 24, ha? So, manipis, medyo tagilid po mahabigan, kaya mukhang kailangan ng ayuda, ayan. Kaya wag mo nang ipapasok sa oblo yung mga sinasabing candidates, ha? Ayan, dahil mukhang kakailanganin pa ng boto sa impeachment. Daming bayan. Bakit naman may unprogram? Ayan. May unprogram appropriations. Ayan, ha. Kaya ko sinasabing baka history repeats itself, Justice Maidas, ha? Naalala mo yung nung inimpeach ang dating Chief Justice, the late Renato Corona, ha? Abay, di ba, ano yun, Justice, ha?
di ba ang tawag nito ha? Di ba bumaha din ng PDAF? Yung PDAF ano na rin yan yan yata yung allocables ngayon. Linawin na rin po natin, hindi pork barrel ang disbursement acceleration program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Ayun naman pala hindi daw po illegal ang PDAF, allocable at kung ano pa dyan. Pero mukhang may pang-ayuda dyan ha. Pero sa mga mabibigyan din ng ayuda, abay ingat-ingat din ha. Dahil yung pong mga binigyan ng ayuda nung panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino, naalala po niya mahabigan ha? Abi, di ba bumaha ng PDAF noon, Secretary Boots Abad? Senator Frank, good morning. Sino po yung mga nabigyan ng ng PDAF ha? Ano ang nangyari dun sa tatlo ha? Di ba? Nakulong sa krami. Daming bayan. Kaya marami pong mangyayari mahabigan. So abangan na lang natin ha. Ayan, abangan na lang natin pero mukhang may mauunang masisibak sa gabinete ng Pangulong Marcos ngayong buwan ng Enero. Daming bayan. Ano ba ang latest sa Malacanang, Miss Let? Ayan, sino ba ang number 1 na sisibakin ng presidente? Yung mga NPA dyan, non-performing assets. Abay, sana yung taga Abinida ba yun? Ayan, boy. Yung mahilig bumiyahe. Ayan, na minsan lang yatang dumalo sa di ba? Di ba sumasagot si Secretary Vince Dizon? Kala ko ba naka-schedule sa ngayon? Ayan. Makapal pa naman yung asphalt ngayon sa sa busway sa EDSA. Ayan. Kaya lang kailan daw isusunod? Ayan. Isang lane pa lang. Ayan. Paano yung second, third, and fourth lane? Kailan kaya tatapusin ng DPWH yan? Daming bayan. Latest mula sa Malacanang, mga sisibaking miyembro ng gabinete ng Pangulong Marcos. Ihahayag ba yan bago mag-Valentine's, Miss Let? Ayan, bago matao after na ng piyesta ng itim na Nazareno. Iba pala ha? Pagbabantay ng Kongreso sa panggugol. Sama naman panggastos na lang, panggugol para namang parang panggugol parang masama ang intonation ha. Pagbabantay ng Kongreso sa paggastos ng pambansang budget. Welcome daw sa Malacanang. Abay, dapat lang. Baka mamaya yung mga unprogram items dyan, ha? Baka mamaya mapunta na naman sa sa baha yan, ha? Flood control. Lalo may mga budget pa rin po sa mga sa mga flood control. Saan si Secretary Vince? Nasa Albay? Sandali lamang, Ruel. Ayan akala ko nagpunta rin na Albay si Secretary Vince Dizon Standby, Giselle Ricafort. Ito muna ha. Abay, latest mula sa Malacanang. Abay, welcome daw sa palasyo na bantayan ng Kongreso ang paggastos sa budget. Dapat lang dapat hindi lang po ang Kongreso, Kamara at Senado ha. Dapat tayong taong bayan bantayan din po natin baka mamaya kung saan na naman mapuntayan. Daming bayan. Baka tangayin na naman ng baha yan. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay bukas ang Malacanang sa gagawing pagbabantay ng Senado at Kamara sa paggastos ng 2026 budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinikilala ng palasyo ang kapangyarihan ng Kongreso para silipin ang paggastos ng pondo, partikular ng unprogrammed appropriations.
May oversight functions anya ang dalawang kapulungan, kaya't maaari nilang mabusisi ang paggamit ng budget sa isang unexpected expenses o kung sa tingin nila ay maanomalya ang pagre-release ng pondo. Sabi ni Castro, sang-ayon din ang Pangulo sa masinop na paggastos kaya nga may safeguards at kondisyon ang UA. May 3 unprogrammed appropriations ngayong taon. Ang suporta para sa foreign assisted projects, revised AFP modernization program at ang risk management program na budget para sa hindi inaasahang pangailangan o kahandaan sa mga emergency situation. Lakay? Hindi ba pang ano yan? Pang impeachment? Labas daw ang Palacio Lakay si Pangulong Marcos sa usapin ng impeachment. Ganon. Sana nga, ayan. Kasi kaya daw 'di ba ang presidente ron ayaw din na unprogram bakit may unprogram ulit? Ayan, budget. So medyo baka may pinaglalaanan. Sana nga transparent. Malaman natin kung ilang bilyon nga ba 'yun, UL, ha? Yung unprogram budget, ha? 10 billion ba 'yan? Anyway, sige, anuhin natin mamaya, Miss Let. Sino yung ilang nga ba talaga ang tatanggalin ng presidente? Baka ayaw na mangako ang presidente kung ilan tatanggalin. Baka mamaya mapako na naman ang pangako ng ating mahal na Pangulong Marcos. Walang kumpirmasyon ng Malacanang sa ngayon, Lakay. Sabi sa ngayon ay walang cabinet reform. Daw. Sabi ni Claire, ayan, itong si Miss High Blood. Well, tingnan natin, pero para po siguro, Mr. President, kailangan may mga tanggalin din sa miyembro ng inyong gabinete. Ang dami pong hindi nagtatrabaho dyan ha? Yan, instead na asset, naging liability na po ninyo. Ha? Ayan, yan tuloy ang dahilan kaya kayo po ay nababatikos sa inyong administrasyon dahil may mga ilang sablay pong cabinet secretaries na hindi po nagtatrabaho ng maayos. Ayan. Oo, yung sinasabi mo ba, Lakay, imbes na makatulong sa presidente, kasama pa sa problema niya sa sinabi mo, dapat yan sinisipa na ang mga yan ha? Para at least kung matanggal na sila, ayan, kahit araw-araw, yung isa dyan, biyahe ng biyahe, okay lang. Ha? Kesa ginagastos ang pera ng bayan sa biyahe ng biyahe sa abroad ng walang katuturan, di ba? Ayan. Ganun ba? Sige, kung sino man yan, Lakay, ha? Banggitin ko lang na ang guest sa briefing sa Palasyo mamaya ay ang health sector. Akala ko babanggitin mo yung sinong biyaherong Hindi, sabi ko na kay health sector ang haharap sa briefing mamaya. Ano ko? Health sector. Wow. Health sector ang magsasagawa ng briefing sa Malacanang. Lakay. Aba, dyan, para sa mga priority programs ngayong taon. Naku, Diyos ko. Katakot-takot na bola-bola na naman ito, ha? Ayan, sino mangunguna sa briefing sa presidente? Hindi binanggit, Lakay, yung haharap sa briefing. Pero cabinet member yan. Yung mga, cabinet member yan. Cabinet member. Ay, naku, patay tayo dyan. Kahapon kasi DepEd Secretary, Chairperson, TESDA. Kung health sector ngayong araw, baka secretary din. Naku, Diyos ko. Katakot-takot na buhay. Alam mo, believe ka sa kanya, ha? Ang galing kung mag-present yan, ha? Ang galing, ha? Ayan, professor yata kasi ito, Ewan ko lang kung professor ito, ha? Ang galing magsalita, mambola, pero hanggang theory lang, walang gawa, walang aksyon. Ay, nako. Sige, abangan natin kung paano niya bubulahin ng presidente mamaya. Ayan, tingnan nga natin, ha? Ayan, sana nga, masabi niya na, Mr. President, sa mga government hospitals, bukod sa zero balance sa billing, ayan, wala ng pasyenteng pipila sa PGH, sa East Avenue, sa Rizal Medical Center, wala ng pasyenteng nakaupo sa monoblock na hawak-hawak ang dextrose. Ayan, 24 hours. Ayan. Oo, mataas ang expectation, Lakay, sa health sector ngayong taon. Isa sila sa top
agencies na may malaking alokasyon. Lalo na, ang dami At may pangakong mas malawak na universal healthcare. Ayan. Pero unsolicited advice, Mr. President, abay ilan taon? 22, 24, 25. Aba, mag 4 years na. Ano nagawa dyan sa PhilHealth? Ay, sa Department of Health? Ba't tumatango-tango ka dyan, ha? Dami nagta-thumbs up dito, eh. Ay, nako talaga. O, sige na nga. Abangan. Anong oras yan, Miss Let? Alas 11 lakay Alas sa palasyo. 11, Pero ngayong alas 9 lakay ay pangungunahan ni Presidente yung panunumpa ng mga bagong promote na general at flag officers ng AFP. Abangan mo nga, baka mamaya pagpasok sa Malacanang Toyota Innova na ang sasakyan. Hindi na yung bulletproof na kulay itim. Ikaw na Land talaga. Cruiser. Sige na nga. Ay ni Congressman Binang ganyan. Ayan, oo. Okay. So siguro siguro dapat may update din tayo kung ano ang aksyon ng gobyerno din, ha? Doon sa nangyayaring pagsabog ng bulkan sa sa Bulusan at saka sa Mayon. Bulusan ba? Kanlaon. Kanlaon. Ayan, oo. Kanlaon. Kanlaon. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Babalikan po natin ilang pang mga issues. Sandali lamang, Giselle Ricafort. Abay, tama ba, Giselle? Ang International Independent Commission for Infrastructure. Dahil nag-iisa na lang si Justice Andy Reyes. Ayan. Mukhang bubuwagin na, ha? January ba o February, ha? Paabutin pa ba yan na, ng Chinese New Year? Pero believe ka rin kay Justice Andy Reyes, ha? Kahit daw na mag-isa siya, ha? Kahit na 1 taon pa, ha? Mukhang may kakaiba dyan, ha? Daming bayan. Saan ba, Ruel Saldico? Ano ang kumusta ang Mayuna Volcano Manoy, ha? Good morning, Very Full, ha? Governor Noel Rosal. Abay, mukhang marami na ang nagsipag-evacuate malapit po sa Bulkang Mayon. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Justice Maydas Marquez, good morning. Mrs. Corona. Ayan, Mr. Edwin Ernie, oras, alas 8:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:45 at good morning Lakay. Good morning, Sister L. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. At Diyos maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region, lalo na po sa mga taga-Albay. Iring at tabi ka mo. Mo ginagaya lola ko. Sino lola mo? Yung lola ko, si Lola Olympia, yung damit niya parating nakalaylay yung Kabila. sa kabilang balikat, eh. Ayan. Lola ka ba? Hindi ako lola. Ayan. Lakay, fashion yan. Fashion ba yan? Kasi masyadong bored kapag yung ganun lang. Yung pantay. Walang kadating-dating. Di baba natin. Oo nga, yung iba nasa pagitan ng dalawang bulkan, dalawang bundok. Ano yung vulkan? Yung ganon Lakay. Oo, may mga ganon nga, mga artista. Yung kita ang kanal. Oo. Ayan. May paklabeds. Cleavage. Sandali lamang at ayon ito ng ganyang cleavage, ha? Sandali lamang, Giselle. Aba, talagang si the late DPWH Undersecretary, ha? Ilang beses pa lang nag-attempt na mag-suicide. Naku, Diyos ko, nakakaano naman yan. Ay, sabi, may nagtanggang nagsaksak, nagtanggang tumalon dun sa bahay niya. hagdanan, sa bahay, mga mayroon nga ganon. daw, Pero alam mo, Lakay, dapat kakausapin lagi natin yung mga kamag-anak natin, yung lalo Yung na mga Lakay ganyan. sa pamilya, lalo na kung masyadong tahimik. Ayan. Pero bubugin na nga ba ang ICI, Giselle? Ha? Abay, wala nang miyembro yan.
Isa na lang ang natira. Pero ang sabi na ng Justice Andy Reyes, kahit na mag-isa lang ako, okay lang. Tuloy lang. Trabaho lang? Trabaho lang. Daming bayan. Sandali lamang, Ruel Saldico mula sa Mayuna Volcano. Standby, Giselle. Oras, Sister L. 8:47. Ulit. Chill-chill lang. Ayan. Abay, pati ba kayo kinakausap sa impeachment? Oo. Pero hindi naman daw swing votes yung tatlo eh. Ha? Ayan. Si Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada at yung kababayan mo, Senator Chis. Ayan. Kababayan ni Wina yun. Ganun. Ang swing vote daw dyan, Sister, parate, na parating nililigawan. Ayan, kahit tatahimik pero malakas ang dating. Senator Lito-Lito, lapid-lapid. Talaga ba? Oo. Ay, parang may naalala akong kwento tungkol sa mga ganyan. Ayan. Madalas nilalapitan. Pag ganyang kailangan ng boto, pagkaalanganin nilalapitan nyo. Ang huling nilalapitan ay Senator Lito-Lito, lapid-lapid, ha? Pero isa lang naman ang mababaw lang naman ang kaligayahan ni Senator Lito-Lito, lapid-lapid, ha? Diba, Flor? Ayan, basta ang kondisyon ng Supremo ng Batang Quiapo, ha? Ayan, basta huwag gagalawin si Mark Sachesa. Daming bayan. Ikaw talaga lakay, nakakaloka ka. Pili ko nakikinig yun ngayon si Senator Lapid, maloloka na naman niya. Ano nagsasabi nito ni lakay? Sandali lang, ayan. Kasi tinatanong ko, ba't daw wala pa nakulong before Christmas, sabi ko kailangan pa ang boto nila. Ayan. Hirap mga naman horse trading dyan, mga usapan yan Ayan, kaya lang sabi ko nga, ingat sila sa ayuda, ayan, sa Trojan horse. Oo, mahirap na laro yan lakay. Baka mamaya maala corona sila ulit. Nako, history lakay, mariripit ba? Yan nga Tanong natin kay Justice Maidas Marquez yan. Pero ang Independent Commission for Infrastructure nanindigang pinadalhan daw ng subpina, si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral bago matagpo ang patay. Ayan. Kasi parang ang sabi ng lawyer lakay ay wala. Oo. Wala, hindi naman ipinatawag. Pero ang sabi Sister L, 6 na box daw ng mga dokumento na ibibigay sana ni Yusek Cabral sa kanya abogado. Nawawala. Abay, di nga alam lakay kung nasaan daw. Di ipanawagan natin dito sa DCRH. Baka lost and found yan. Imposible lakay. Merong may hawak niyan. Kung talagang may mga papeles na ganyan. Ayan. Sino kaya nagtago? Alamin natin kay Giselle. Aris number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay taliwas sa sinasabi ng abogado na nindigan ng Independent Commission for Infrastructure na pinadala ng sabina si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral bago matagpo ang patay. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, idinaan nila ito sa DPWH noong December 9 bilang bahagi ng kanilang panuntunan para sa mga datit kasalukuyang opisyal ng kagawaran. Inanunsyo rin anya nila sa isang press conference noong December 11 na pinaharap si Cabral sa komisyon sa December 15. Idiniin ni Osaka na sa kaparehong araw ang huling pagdinig ng Independent Commission noong isang taon. Kung nagkaroon man anya ng mga sumunod na pagdinig, tiyak na muli sanang inimbitahan ang dating Undersecretary, lalo na't ipinahayag niya yung kanyang kahandaan na umarap sa komisyon gaya ng nakasaad sa liham ng kanyang abogado. Pero binanggit niya yung pagbibitiw ng dalawang ICI commissioner at yung pagpanaw ni Cabral noong December 19. Una rito, pinalaga ng abogado ni Cabral na si Atty. May Di Binagracia ang mga ulat na hindi sumipot si Cabral sa hearing noong December 15 dahil wala naman daw sabina o imbitasyon. Nakahandaan niya yung kanyang kliyente na muling dumalo sa hearing at makipagtulungan para sa investigasyon bago siya mamatay.
Ito si Giselle Ricafort para sa Sel. Teaser H na sa Pilipinas. Lakay. Wala ring alam si Attorney Hosaka, ang ICI, dun sa 6 na box down ng mga dokumento, mga ebidensya, ha? Na nawawala. Alam ba sila alam doon? Oo, Lakay. So far, Lakay, yung tungkol dito kay Cabral, yung sinasagot pa lang sa maraming tanong ng media ng Independent Commission ay tungkol dito nga doon sa pagpalag ng abogado ni Cabral na wala naman silang anumang invitation o subpoena. Tungkol dyan, Lakay, sa 6 na kahon, iyan yung itatanong pa natin sa ICI at kung magpapatawag pa sila, Lakay, ng mga press briefing, Lakay, sa media matapos yung mahabang holiday break ng Independent Commission. Ano ba yung 6 na kahon yan? 6 na kahon ba ng sapatos yan? O 6 na kahon ng lalagyan ng sigarilyo? Ayan. Gaano karami nung kahon? O kahon ng emperador? Ayan. Wala pa rin pagkumpirma, Lakay, yung ICI tungkol sa bagay na yan, Lakay, hanggang sa ngayon, Lakay. Babalikan kita, Lakay, kapag meron ng confirmation mula doon sa komisyon. Ayan. Pero hanggang kailan daw mananatili ang ICI? Bubuwagin na nga ba? At anong sabi ng Justice Andy Reyes? Oo, Lakay. Hindi pa, Lakay, tila binigyan nga ng taning ni Ombudsman Boying Remulla na yung buhay ng ICI. Sinabi niya last year na possible na 1 o hanggang 2 buwan na lang yung itagal ng opisina bago sila mag-take over doon sa investigation o ipasa sa kanyang opisina yung mga resulta ng investigasyon ng komisyon. Pero sabi, Lakay, ni ICI Chairman Andy Reyes diyan, sabi niya kung mas maikli daw yung buhay ng ICI ay mas magiging okay daw dahil may mga nakabindin na mga panukalang batas na bubuo sa isang komisyon na may mas pangil, Lakay, kumpara sa ICI para investigahan yung infrastructure anomaly. Ang sabi naman, Lakay, ni Executive Director Attorney Brian Hosaka, mananatili at magpapatuloy sila sa tungkulin hanggat makompleto nila yung kanilang mandato o di kaya naman ay buwagin ng Pangulo batay doon sa nakasaad sa Executive Order number 94 na bumuo sa komisyon. Ayan, sa bagay, executive order yan. Kung hindi binubuwag ng presidente, andyan pa rin yan. Oo, correct, Lakay. Pero, Lakay, matatandaan mo, parang kasama doon sa mga sertifikadong urgent ng Pangulo, yung panukalang bumuo ng Independent People's Commission na target ng mga lawmaker natin na bigyan ng mas maraming kapangyarihan, Lakay, kumpara ngayon sa ICI na parang kino-question nga, Lakay, hindi ba, yung credibility at authority na wala rin kakayahan na mag-contempt o hindi nila mapuwersa yung mga resource person na mapangarap sa komisyon. Wag na lang, duplication lang yan. Wala namang ngipin. Pero di mo pa na-research. Binata ba si Justice Andy Reyes? Lakay, hindi ko naman sa kanya direktang matanong. Tanong yan, Lakay. Baka mamaya isipin, ba't kaya nagtatanong si Giselle? Ikaw naman, Lakay. Ang tagal-tagal mo na assignment yan. Bagsak na daw. Sabihin, masyadong personal yung mga tanong mo. Pero, Lakay, kagaya nga nung unang mga sagot ko sa iyo, Lakay, dun sa mga oath-taking niya, sa mga previous na hinawakan niyang possession, may mga family members siya, Lakay, na kasama doon sa mga sa mga panunumpan niya sa Malacanang, Lakay. Yun naman pala Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Giselle. Mula, Lakay, dito sa ICI na tanging na nagbitiw na yung tatlong commissioner o yung isa pa na commissioner na si Rosana Fajardo. Ito si Giselle Ricafort para sa Teaser H na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort mula sa ICI. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi ng buwit mo, Senator Jinggoy, ha? Pero sabi ng buwit mo, Senator Jinggoy, bago daw yung ating special na balita, na yung may-ari ng legacy. Ayan. Aba?
Ang paborito mo rin yan. Si Pogi, ayan. Legacy Construction Corporation. Ayan. Ha? Lakay, ha? Oo, ayan. Sabihin niya masama ugali ko. Di bali na. Si Pogi, ayan, hinahanap sa Ayala Alabang. Ayan. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Ayan, pati yung magandang pangalawang asawa niya. Ayan, Mukhang dun na-golf. hinahanap din. Ayan, Saan ba na-golf? Aba, mamaya, babalikan natin yan at meron mo ng report mula sa Albay. Puntahan muna natin. Kanina pa ito lakay baka mamaya magalburuto din to. Puntahan natin. Sa 2x2 pa ito naka-standby. Oo, Di pinapasok ng dalawa. Bira ito si Tunying at si Jerry. Mahirap din kasi lakay. Alas 6 pa naka-standby. Ngayon, alas 9 na. Diyos ko. 3 hours. Alam ka na ng bayad natin sa PLDT long distance niya na. Ayan. Lowbat na yung cellphone ni Manoy Roel. Pero ito lakay, puntahan natin dahil kumustahin natin ang nasabugan sitwasyon. na ng lahar hindi pa tinatawag. Ayan. Hindi pa naman lakay at wag Hindi pa. naman sana. Pero alamin natin ang sitwasyon, kalagayan ng aking mga kababayan dyan sa may Albay. Dyan po sa may barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Pinangangambahan po na yung mga residente ay maabot ng lahar flow na malapit sa 6 to 7 kilometers danger zone. At nandyan ang aking kababayan, ang ating reporter na si RH18, Manoy Roel Saldico. Manoy Roel. Mayor Lakay at Sister El, at ang sitwasyon namin ngayon dito ay malamig ang panahon at malipot. At yan ang sitwasyon namin dito. At kung makita natin sa labas ay maulan ang sitwasyon ngayon, Mayor Lakay at Sister El. At ngayon naman tayo nandito ngayon sa Barangay Buwang sa Tabaco City, kung saan nating pinuntahan ngayon ang sitwasyon ng ating mga kababayan. At inalam natin kung kalagayan nila. At simula kagabi ay sila ay natulog dito at sila ay nandito ngayon sa mga inilagay ng DSWD yung modular tent. At ating mga kapanayam ngayon si Barangay Kagawad Baez Bungala. Bulanga, tama. Okay. Ma'am Kagawad, kumusta ang sitwasyon dito sa barangay? Ilan po ba ang mga residente nandito po ngayon? As of now po, partial po lang. Opo. Ilang pamilya po? Pamilya, 75 families po. 75. And then, Opo. 75 families and 200 plus residente po. Opo. So, kumusta naman po, Nanay, Kagawad? Dito po ang sitwasyon ng inyong mga kababayan? Medyo sa ngayon, sir, mahirap kasi maulan. Tapos, maulan lakay. Pinapasok sila ng tubig galing sa labas. Ito, kaya kawawa itong mga nasa tent. Tapos kulang pa ng tent. Kailangan na nga flood control ni Saldico. Center. Kasi yung evacuation center namin, 2 room lang po ito, puno na sila lahat. Kaya nananawagan po ako sa gobyerno o ano po. Na sana matulungan itong mga kabarangay namin na maging maganda yung hindi sa gaanong maganda kundi komportable naman yung matutulugan nila kasi yan po pinapasok na ng tubig yung yung mga tent. May lang kayo tubig ba? Yung floor mismo binabaha na. Binabaha. Ano pa po? Binabaha po kagawad. Binabaha po kagawad yung area na yan or pinapasok na anggian po ng ulan. Opo ma'am, kasi covered court lang ito. Itong may evacuation center naman po kami. 2 lang na room. Hindi magkasya. Kaya itong iba nandito sa covered court kaso napasok ng tubig, ulan po. Nako. Kagawad, kumusta naman po yung supply ng pagkain? May tubig po ba yung ating mga evacuees dyan? Pagkain, noodles. Kagabi po, inabisuhan ko muna sila na magdala ng pagkain kasi yung DSWD ngayon pong araw magbibigay ng pagkain nila.
Sige po, hayaan nyo si Ruel Saldico po, magpapalugaw yan. Ayan, papadala natin yung DCRS Operation Tulong kung tuloy-tuloy Kung po yung kakailanganin, kung tuloy-tuloy ang pag-alburuto ng bulkan mayon. Ayan. Okay, Kagawad Bulanga, ayan. Dahil binabaha pala yung evacuation center, baka kailangan nyo ng flood control project. Yes, pero guys, so yan ang sitwasyon natin dito. At ito yung modular tent sa loob, sitwasyon. Ating mga kababayan, nanay, kumusta po kayo? Okay lang po kayo dyan? Ay mga bata, at galaro. So, kaya po, at sitwasyon natin na Mayor Lakay at Sister L, mula dito sa Barangay Buwang sa Tabaco City sa Lawigan ng Albay. Ito, si RH18, Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Niloloko mo ba kami, Ruel? Akala ko nasa Ginubatan siya sa Masarawag. Mukhang lumipat siya ng area, Lakay. Sabi niya, Barangay Buwang. Ayan. Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na. Yun yung pangalan ng lugar, Lakay. Buwang. Buwang talaga yung lugar? Oo, Barangay Buwang. Sa Tabaco yan. Kanina galing siya ng Ginubatan. Magkatabi lang kasi yan, Lakay. Ganoon. Talaga. Buwang. Huwag mo kaming tanga. Buwang naman yung isa, Lakay. Yun, tanga. Buwang. Tanga. Uy, sino yan? Parang kilala ko yan. Sandali lamang sa mga reports. Si Standby Raymond at Paasano ang latest sa Senado. Abay, nararamdaman na ba ang katasdaran program? Ayan, may mga gumagapang na ba dyan? Ayan, abay, kasi next month, impeachment na, ha? Talagang hindi tinatantanan si VP Sara, ha? Sandali lamang manang Milky Rigunan mula sa Kamara. Dito muna tayo sa ating Word of the Day, Sister L. Yes, eto muna, Kuya. Sino ba nandito? Asan Kuya ba siya? Si Billy Boy yata. Ay, si Billy ba? Billy, para sa ating Word of the Day. Pero nasaan ba si Nasaan ba si Sherwin, si Ninong? Ang ating Ninong ng Bayan Lakay ay nandyan sa may Barangay Malanday sa Marikina City. At sa mga nakatutok po dyan, lakasan na ang inyong mga radyo, ang inyong mga TV, ang inyong mga cellphone para pag narinig kayo ng Ninong ng Bayan, kayo po ang mananalo ng cash at may pa-mini component pa. Pero bago nyo po yan mapanalunan, meron tayong Word of the Day. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Eto na po ang ating Word of the Day dahil nag-evacuate yung ating mga kababayan dyan sa may area ng Albay. Ang ating Word of the Day ay evacuation. Evacuation. Ayan. Pagsisilikas. Ayan. At meron na bang winner? Wala Mamaya pa? Lakay. Babalikan natin ang Nino. Sandali lamang babalikan natin ang mga yan. At syempre, Sister L, ayan, dahil birthday ni Manang Selva ngayon, batiin muna natin. Ayan, happy birthday po. Happy birthday muna kay Manang Selva Fernandez. Ayan, pagbati mula sa Pinili Metro Manila Association. At of course, kay Corporal Kevin Pagdilaw ng Manila Police District. Happy birthday, Kevin. At Kuyang June Payong Ayong. Happy birthday, Kuyang June. Kay Mel Galimba. At kay very worshipful Manuel Ija ng Union Lodge sa La Union. Pagbati mula kay Kuyang Rodan Del Liso. At happy birthday din kay Konsehal. Brad, birthday mo pala, ha? Konsehal Lawrence Coloma ng Pinili, Ilocos Norte. Kay J-Boy Rubante ng Cagayan de Oro City. At tignan mo nga naman, ha? Birthday na, wedding anniversary pa, Sister L. Ayan. Ni J-Boy Rubante. Ayan. At saka Mrs. Rubante. At happy birthday din kay Chito Mendoza. Ayan. Itong si Chito Mendoza, gusto ko rin i-treat Sister L. Ayan. Saan? Diyan sa Tropical. Akala ko
naman. Saan mo ba gusto, Akala ha? ko doon tayo kay Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Mahal doon. Bawal ang Ilocano doon, ha? Sa bagay, hindi naman Ilocano ito, eh. Hindi naman Ayan, Ilocano. Happy birthday, Chito. Chito Mendoza, ha? Ayan, Gordon Ramsay, ha? Mamahalin dyan, eh. Hindi ka pa kumakain dyan, mahal na ang bayad, eh. Hindi ka pa kumakain, tumatakbo na yung bill mo. At happy birthday din kay Mareng Vice Mayor Casey Robles dyan sa Baras Rizal. Aba, Vice Mayor Casey, binabati kayo ng inyong mga inaanak. Ayan, si Konsehal Boy at Ani si Kenya. Ayan. At happy 35th anniversary sa Perth Consult International ni Kuyang President CEO Homobono Boy Pique. Ba, happy anniversary Kuyang Boy. At congratulations mo na kay Kuyang Tony Ilagan ng BIR. Bakit ka mo? Bakit? Abay, nalipat ng opisina. Oh, sana siya dinalalakay from BIR? Sandali, inom muna ako. Akala ko naman kung bakit ka pa tigil-tigil. Nasamid ka pala. Nasamid ako, sabi ni Kuyang Dong Mendoza. Kuyang, di mo pa ako binabati. Ayan, ay Kuyang Dong, ayan, may paalala sa mga Shriners. General Assembly po sa Sabado. Ayan, 1:00 ng hapon sa Mabuhay Shriners Office sa Grandlands. Alam ko ba't ka nasamid. Kakabanat mo yan kaya. Nasasamid po sila kay Kakabanat tsaka kay kay favorite secretary niya. Secretary, ayan. Padala nga na rito, Secretary. Ayan, sa labat lang naman ang kailangan dyan. Ayan, at saka isang kutsarita na emperador. Ayan. Si congrats kay Kuyang Tony Ilagan ng BIR. Abay, nalipat siya ng posisyon mula sa Timbuktu. Ayan, malilipat na siya sa Makati. Ayan. Sila kayo pag nagsasabi, parang nagkakaroon ako ng sa kanya. Trust issue. Mula sa Timbuktu, Cebu. Ayan, malipat na sa Makati ngayon. Ba, congratulations, Kuyang Tony Ilagan. Ha? Binabati ka ni Atty. Kuyang Yuli Sevilla. Daming bayan. Ito na ang report mula kay... meron na ba? Punta muna natin lakayang ninong ng bayan dahil mukhang may nakikinig at may winner na tayo. Aba, sabi ni Kuyang Atty. Amira Vladimir Pilaes, ayan, hinahanap ka kahapon sa akin eh. Bakit? Namimiss ka daw niya. Ayan. Saan? Anong meron? Kasi hindi pa raw niya na ibibigay yung regalo sa'yo. Ayan. Ano ba yung regalo? Tinatanong ko anong size mo eh. Sabi ko, extra small eh. Kahit tatapos na ang Pasko, abay tuloy po ang pamimigay ng aginaldo nating Santa Claus ng Bayan. Ninong Bayan na Sherwin Alfaro. Sherwin! Yes, Lakay at Sister L, we're situated here in the... Where are you now? In the middle, in the inside most part of Colorado. I think you are in Venezuela, señorito. Senyor, I'm in Colorado right now. Dito sa Barangay Malanday sa Marikina City. At huling-huli natin. Sino huli mo dyan? Yan, tignan mo naman yung kanyang TV sa likod. Ay, si ate. Nanonood. Live na live. Dahil sila'y naka-converge na TV. Nanay, mga pangalan nyo? Rhea Mindiola. Rhea. Si Nanay Rhea. Rhea Salonga. Ayan. Hindi, Mindiola. Mindiola. Si Nanay Rhea Mindiola. Abay, Nanay Rhea, ayan, ba't kayo nakikinig sa DZRH? Kasi gusto ko doon yung mga balita. Gusto niya. Kala ko gusto mo si Sister L. Ayan. Okay, Ate Rhea, dahil ikaw ay anong oras ka na nanonood sa DZRH? Nagsisimulang tumuto ka. Sa umaga po. Sa umaga. Pagising mo sa umaga. Habang naglilinis, nagluluto. Habang gumagawa ka sa umaga, nakikinig ka na sa nanonood ka na ng Gabi ng Lagim. Ayan. Walang ganun, ang Gabi ng Lagim. Drama yun eh. Hinuhuli ko lang eh. Actually, Lakay, kanina nung makita natin si Nanay Rhea,
bibili siya ng gulay, panghalo niya sa kanyang tinola. Dahil sarap. magluluto raw siya ng tinola ngayong umaga. Naghanap siya ng malunggay. Wala siya mahanap ng malunggay. Ganun ba? Tinuro ko lang kay yung may halaman naman doon sa labas, doon na lang ang ihalo niyang gulay. Halaman. Baka naman makalason yun. Ayan. Kung walang malunggay, pwedeng balan si Sister L ng dahon ng sili. Dahon ng sili. Ayan. Hinahalaman ko yan, Lakay. Ganun ba Sili. yun? Baka naman mayroong pwede magbigay ng sili po dyan. 1,000 ang kilo ng sili ngayon. Ang merienda nito, ginagawang mani yung siling labuyo. Hindi, kasi Lakay Trib, kapag ka nasanay ka, mahirap kumain ng walang sili talaga. Sabi para kasi Manibal Ayan. Okay, Ate Rhea Menjola, dahil ikaw ay avid listener ng DZRH. Bibigyan ka na Aguinaldo ng ating Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro. 1,000 pesos para sa Ate Rhea. Yan, para sa yan. Thank you po. At madadagdagan pa yan kapag nasagot mo yung ating word of the day. Evacuation. Evacuation. Yan yung sitwasyon, Lakay. Pinapakinggan niya kasi pala tayo dun sa niya, sa earphones niya pala. Nanonood na siya sa TV, naka-earphone pa siya. Yan yung monitor niya, Lakay. Monitor sitwasyon sa atin. Colorado, Lakay. Ang daming evacuation sa daanan dito. Ang daming mga maaapakan mo yung mga evacuation. Ang dami rito evacuation. sa Nagets mo ba yung evacuation, Lakay? Ayaw ni Mayor, sino Mayor na nga ba ng Marikina? Si Mayor... Mayora, asawa ni... Mayora... Maan Chodoro. Mayor Maan, pakicheck nyo po yung mga apakan dito. Ang daming evacuation. Ang dami palang evacuation, Lakay. Nagkalat, Lakay. Mutik nga ako makaapakan. Baka maswertehan mo yung evacuation, Ninong Sherwin, Pero dahil ako may ating evacuation, eto meron ka ng DZRH mini component. At syempre, ang ipangahanda mo sa pagdating ng Chinese New Year, ang DZRH Chinese New Year Medja Noche Basket. At ang pinakamalaki, pinakamapula, pinakamabango, pinakabago, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan ay. Di mo na kailangan pumunta ng Korea dahil nasa Colorado ka na. Thank you po. Salamat. Malungkot yata si Parang ate. lungkot ni Nanay Rhea. Bigyan mo ng... Ang hirap pasayahin, Lakay. Bigyan mo ng chichirya. Di ba? May nabaon ka na ba, Ninong? Yung royalty na pangbangos ni Ninong Richard C. ng Regal International Snack Food Corporation. Mukhang hindi nakabaon ng Ninong. Kararating lang yan kanina, Lakay. Hindi na umabot. Sige, bukas. Bukas mamimigay ka na. Okay, Ate Rhea, maraming salamat. Merry Christmas. Happy New Year. Kung Hepachoy. Thank you, Makalma. Salamat sa inyo. Salamat Bombo yun din yung Makalma. Love you, ate. Mwah-mwah. Love you din. Tingnan mo naman yung buhok ni Nanay Rhea. Tingnan mo. Yan yung uso ngayon, yung may hati. Yes. Ganyan yung hairstyle ni Kyle. Kimpi style ng buhok. Kimpi style. Gayahin ko nga yan. Ang nagpauso niyan, Lakay, si Kimpi De Leon noong 1990s. Butterfly. Ate Rhea, maraming salamat. Ingat po kayo. Yan naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na ganumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kahit natapos na ang Pasko, ayan, dito sa amin ay Pasko pa rin po, mahabigan. Yes, araw-araw po tayong namimigay. Kaya sa mga gustong mag-sponsor, welcome po kayo. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Ayan. Sandali lamang, Attorney General Virgilio Garcia. Ito pala ang lawyer ni retired General Romy Pokis. Ayan. Akala ko si Attorney Ferdy Topacio. Ayan. Ganun Hindi ba? yata lakay. Siya yata talaga. Kasi delikado daw eh. Ayan. Ayoko mag-comment. Delikado na maging baka daw makulong pa yung lawyer kasi yung kliyente. Kasi meron siyang Marcos resign. Marcos resign. Kahapon yun, di ba, Lakay? Kahapon ba yun isang araw? Isang araw, noong Lunes. Ayan. Sandali lamang sa ating mga reports. Ano ang latest dyan sa Senado? Standby Raymond at Paas.
Standby manang Milky Rigonan mula sa Kamara de Representantes at ayon sa ating bubit, alam mo ba, Sister L, na hinahanap-hanap ngayon ang anong tawag nila dito? Ang flood control king. Ayan. Ang number 1 sa listahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinahanap ang presidente ng Legacy Construction Corporation sa Ayala Alabang Bakit Golf and Country Club. Sabi na nga ba nag-golf doon, Lakay. Abay, ayon na sa ating bubit, Sister L, abay, hindi lang pala siya ang naglalaro ng golf doon, Sister L. Sino pa? Abay, ayon na sa ating bubit, ayan, aba. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Ayan. Pati yung kanyang magandang pangalawang misis. Ayan. Second wife. Second wife pala yun, Sister L. So mayroon siyang unang asawa. Oo, ayan. Sabi ng ating bubit. Ayan. Kuya Jovit Moya, good morning. Ayan. Pangalawang asawa, kasal din. Ibig sabihin, pag tinawag mo kasi sila kay asawa, ibig sabihin kinasal. Kung hindi kinasal? Hindi yun asawa. Anong tawag doon? Girlfriend lang yun. Girlfriend. Ikaw naman, common law wife. Common Ayan. Hiwalay na ba sila nung una? Malay ko. Dapat yung bubuit mo kinompleto na. Ganun ba yan? Ayon na sa ating bubit, Sister L, kaya pala hinahanap-hanap ngayon itong si Mr. Alex Abilido, ayan, ng Legacy Construction Corporation, at ang kanyang magandang misis, ayan, matangkad pala yung asawa niya. Oo. Nakita ko lang kasi nakatapis ng tuwalya. Ito? Hindi mo nakikita ng bira ito. Wala ka namang... Di pinakita sa'yo ni Don Pobre. Wala akong nakita na Kay Yuel, meron yan. Sa hotel yata yun, sa kwarto yun eh. Kung ano-ano yung nakikita mo pinadala sa atin, magawa natin. Ayon na sa ating, nakangiti si si Maria. Maria. Ayan, ayon na sa ating bubit, Sister L, kaya pala hinahanap-hanap sila doon sa Ayala Alabang Golf and Country Club. Dahil? Galante, Sister L. Talo ka rito, bossing Sergio Ortiz Luis ng ECOP, ha? Abay, ayon na sa ating bubita, Sister L, miss na miss nila ang Alex Abilido at ang kanyang magandang misis na si asan na yung pangalan nun, ha? Anong pangalan? Abay, si Maria. Ayan. Maria. Di tago mo na lang sa pangalang Maria. Ayan. Ayon na sa ating bubit. Alam mo kung bakit? Bakit nga? Abay, parang gusto ko rin magtrabaho dun sa Ayala Golf and Country Club. Malaki yan, Bobby. Abay, oo. Abay, magkano lakay? Halos sweldo ko na isang buwan. Oo. 3,000. Akala ko naman 5,000. 3,000, Sister L. Ayan. Tapos isang ano lang yon, isang laro lang yon. Mga 4 hours yan. 4 hours yan. Parang isang, yung... kaya lang Kuyang Willie Bonilla, ha? Abay, minsan di tinatapos yung 4 hours yung 18 hole, Sister L. Alam mo kung bakit? Abay, ayon na sa ating bubita, Sister L. Ayaw pala ni Madam ang naaarawan. Bakit? Masunog siya? Ayan. Parang may allergy yata siya pagka naaarawan. Ay, matinding init. Baka mayroon siyang condition, mga gano'n, skin asthma, mga gano'n. Ayan. Ayon na sa ating bubit, abay, at pagka nag-go-golf dyan, kasama pala yung dati natin DJ dito, Sister L. Kilala ko na. Kilala mo na. Sino?
Sila Butching ba? Ayan silang Butching. BFF pala sila nilang Butching. At saka si Nadine Samonte. Artista yun Oo nga, ayan. Aba, golfer na pala itong si Lambuching, ha? Labuching. Ha? Ano? Labuching. Lambuching. Akala ko Lambuching. Labuching. Labuching, ayan. Wala na kasi Lakay, nakikita ko siya lagi nag-golf. Wala na sa Yes FM. Matagal na siya umalis Lakay na DJ sa atin. Tapos mukhang nag-vlog din siya. Yung mga ganun na Lakay. Nasa golf course siya. Tapos ayun, may mga content siyang ganon. Di ba kasama si Maria? Ayan. Hindi ko nakita dun sa mga napanood ng content niya. Maria Abelido. Ayan. Tropa niya yun. Tropa pala niya yun. Stock ko nga yung page nila Butching. Yes. At ayon na sa ating bubit Attorney Virgilio Garcia, ha? Abay, kung mag-tip, ha? Ayan, itong si flood control king, Alex Abelido at ang kanyang magandang misis. Matangkad daw yun, puti. Si Maria ay 3,000 per kadi, Sister L. Grabe, per kadi Lakay. Per kadi yan. Paano kung ang kadi nila 10? Ang dami ng 10. Hindi naman, allowed lang naman dyan isang player, isang kadi. Ayan. Kasi hindi ba naglalaro hindi ba naglalaro yung isa? Yung si Abelido? Naglalaro din. Di dalawa na yun. Tapos umbrella girl, apat na. Di 12,000. Ayan, ba? Paano kung may kasama pa sila? Wala na sila lang. Sila lang. Okay. Ayon na sa ating bubita Sister L, ayan, kaya daw nila namimiss ang flood control king at ang magandang misi na si Maria Tanglao. Ayan, Tanglao pala. Ayan. Okay. Sabi na ating buwit, naku, maganda yun. Ayan, maputi, ayan, matangkad, ayan. Ayon sa ating bubit, ayan, kalaro sina Lambuching, ayan, Nadine Samonte, ayan. At minsan, ang gamit nila ay yung golf cart na 4-seater, ayan, kung sama-sama sila. Ayan, minsan naman ay 2-seater, ayan. Ayon sa ating bubita, Sister L. Kaya nila namimiss itong si Alex Abelido at si Maria Tanglao ay dahil hindi na sila naglalaro ngayon doon, Sister L. Wala na Lakay. Simula nung magkaroon ng scandal, ma-expose yung kanilang mga pangalan, tumigil na sila sa paglalaro sa golf, Ayala Alabang Golf and Country Club. Pero sabi, naglalaro daw sa Santa Elena. Ayan, tanungan natin sa ating mga bubid dyan sa Santa Elena. Ang mahal din dun Lakay. Mamahalin dun. Ayan. So, ayon na sa ating bubid, kaya ang sabi nila, Sister L, ayan, pakipanawagan naman sa radyo. Ayan, maglaro naman sila ulit din. Nakita ko na Lakay, Tisay nga. Ano, Tisay? Si Maria Tanglao. Kasama ni Labuching. Ayan. Hindi, nakita lang akong post. Ayan. Si Nadine Samonte, hindi kasama dyan. Wala Lakay. Ayan. Baka sila, tanggal ng mga photo. At ayon sa ating bubita, Sister L, abay, pagka naglaro sila, abay, ang sexy ng mga damit. May pahabol pa talagang ganyan, ha? Damit. Bayan. Ayan, kaya tinatawagan natin ang panawagan po ng mga kadi sa... kadi tuloy. Kaalaman tuloy natin. Alam na tuloy kung sino yung bubit mo. Ayan. Pero in fairness, si flood control king Alex Abelido, nabait naman daw, tahimik, ayan. Pero si Tanglao, si Maria Tanglao. Si Maria, Joker pala 'yun. Ayan, masayahin. Masayahin. Jolly person. Jolly person. Ayan. Kaya pala yung picture nila habang nakatapis ang tolya, nakangiti. Dami. Gusto ko na nga ngayon Lakay, kaya hindi kita masagot-sagot. Tinitingnan ko yung mga photos nila together. Ayan. At dahil medyo may edad na si
flood control king ang number 1 sa listahan ng Pangulong Marcos sa involved sa mga contractors sa flood control scandal. Abay, ba kailangan na rin niya ng N plus gold? Ayan. Dahil ayaw na sa ating bubit, ayan. Alam po niyo mga kaibigan, kailangan natin ng pampalakas ng katawan. Ayan. Kasi sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong lingkod, abay, makuyang, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N plus gold. Kaya ikaw din, Kuyang Rene Bala, ha? Ayan, kailangan mo ito, Kuyang, ng N plus gold. Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo? Kasi full pack with vitamins and minerals ang N plus gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi ng, sa inyong mga magulang ng N plus gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Pero sabi ni Dr. Ruel Aguila, ikaw naman lakay. Kanina pa yung text ko, di mo pa binabati yung aking anak na birthday din ngayon. Ayan. Happy birthday din kay Pio. Pio Ruel Aguila ng Malbar, Batangas. Ayan. Siya ang panganay ko na 48 years old ngayon. Aba! Wow. Happy birthday, PIO. Ayan. Pio. Ayan. Pio. Baka Pio lakay. Ha? Baka Pio. Pio. Ayan. Oo. Kasi di ba parang Padre Pio. Ganun. Mga ilawan. Pio. Pio Arabis. Ayan. Nagiging Y yung I. Ayan. Pio. Ayan. PIO na lang. Ayan. Pio Ruel Aguila ng Malbar, Batangas. Siya nga daw ay magpapabarek. Ayan, sabi ni Dr. Ruel Aguila. Ayan. At sabi ni Willie Reldor, pakibati rin happy birthday si Diana. Diana Silvino Manlapas. Ayan, happy birthday Diana. At ganoon din, pakibati raw ng happy birthday si si Chris. Chris Daus. Ayan. Ng Good Samaritan Hospital sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Aba, binabati ni ating Karina. Ayan. Talaga. Naging secret bliss daw, ha? Ng ligaw ni General Odi Japana, si ating Karina Japana. Aba, uso ba yung mga tulay-tulay? Uso ba yung mga tulay-tulay na ganyan? Alam mo lakay, parang hindi na. Kasi may mga nababasa ako. Yung mga nagtitrending na post. Yung mga tulay-tulay, sila yung nakakatuluyan. Yung tulay, yun na nakatuluyan? Sila yung sinusulot. Hindi pa man nagiging jowa, nasulot na. Ganon? Sino nulot? Yung bridge. Yung bridge. Ayan. Maraming ganyang story. Trending. Parang ganyan din ang kwento yata ni Maria Tanglaw. Dami mong alam, pero may flash report Sister tayo lang kayo El. muna. Ha? May flash report tayo. Sandali lamang. Flash Report. Flash Report! Medyo matutuwa ang ninong ko na ito, lakay, dahil ang unemployment rate ng bansa bumaba sa 4.4% noong November 2025 kumpara sa 5% noong October 2025. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Pero last year pa pala yan. Wala ba yung updated ngayon? Alam mo na, mabagal ang PSA. Ano daw? PSA. Ayan. So at least good news. Nabawasan. Flash Report. Flash Report! Sandali lamang, Attorney General Virgilio Garcia. Naku, ikaw talaga malo. Isang oras na naka-standby si Attorney. Nandiyan pa ba si Attorney? Ha? Ayan, tatawagan na daw ulit. Ayan, Sabi daw ni Attorney, tutuliling na yung
Kumusta na si attorney si General pala, General Romeo Pokis. Pokis, oh. Ayan. Ngayong kinasuan na, sasama pa ba sa rally sa February 25? Ayo nga, kasi syempre may pending na. Ayan. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:35. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pediatric Development and Rehab Center ng Makati. Kuya Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, good morning, ma'am. Kumusta ba kayo, Madam Miss Universe? Glory Diaz. Daming bayan. Oy, bati mo natin ang binabatan si Kuyang Alex Flores, ayan, ng Toyota Valenzuela. Ay, hello Kuya po. Alex. At si Kuyang Dong Hulipas, sabi niya, naka-bulletproof. Ayan. Ang alin? Land Cruiser. Ayan. Late niya ba niya laman? Si Secretary, ayan. Tagal na. Alam mo ko yung Dong Hulipas kung si Kuyang Robert Saluta ang gumawa ng bulletproofing. At binabati natin si Tatay Mariano Daulan, ha? Tatay Mariano at Nanay Moding ng Dukulan. Ayan. Abay ng Lupaw Nevesia, abay ingat-ingat, huwag na papalaot sa bukid, ha? Ayan. Papalaot sa bukid? Oo, ingat-ingat muna, ha? Ayan. Sandali lamang at baka sabi ni Kuyang Eric, medyo may edar na po kayo, kaya dahan-dahan lang. Yes. Kaya naman kasi Kuya Eric, alam mo yung mga senior, pagka walang ginagawa, the more lalo na nagkakasakit. Kailangan sabi nila, galaw-galaw para hindi Daming galaw-galaw lang. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:42. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Billy. bayan. Good morning, Dong. Balita ko, long hair ka daw ngayon, ha? Ayan. Long hair na raw ang lolo mo, ha? Di nagpapagupit, ha? Ayan. Talaga? Bakit daw? Siguro, trip niya. Ayan. Nasa ating linya na ang lawyer ni retired General Romy Pokis na inaresto noong Lunes dahil sa kasong inciting to sedition at rebellion. Abay, nasa ating linya ang kanyang lawyer, ha? Si retired Attorney General, ayan, Virgilio Garcia, na na-appoint na Judge Advocate General Service ng AFP. Aba, paano yan? Pwede pa siya mag-abogado? Nasa Jago na pala siya. Attorney Virgilio Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo, Attorney General. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa iyo, Kuyang Deo, at sa iyong mga tagapakinig dito sa Pilipinas at sa lahat ng dako ng mundo. Alam ko, sikat na sikat ka ngayon, hindi lang dito sa atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Attorney Virgilio Garcia. Balik Islam ka na pala? Kuyang, binabati rin kita ng Happy New Year. Pwede pa wala pa yung greeting. Happy New Year, all the best. Ayan. My wishes to you for 2026. Malatuyan mo na lang kami. Ayan, okay. Kasama natin si Sister L, Attorney. Ayan. Good morning, Attorney. Sister L, Good morning po. Happy New Year. Oo nga po. Ayan. Pero Attorney Garcia, sir, ayan na. Pwede mag-abogado kay General Romy Pokis. Nasa Jago ko na pala kayo ngayon. Pwede po. Matagal na tayong retired. Kasama naman natin na alam ko rin yun, ang tawag nila sa law team sa abogado ni General Pokis, Dream Team daw. Kasi nandiyan si Attorney Ferdy Topacio, nandiyan si Attorney Levy Baligod, nandiyan si Attorney Mel Magdango, at nandiyan din si Attorney Israelito Torion. Kasama rin po ako. Aba, dami niyo pala battery of di kampanilyang lawyers, ha? Kaya pala Dream Team. Dream Team. Ayan, parang basketball lang yan, ha? Pero Attorney... Gusto nila mag-basketball.
Pero Attorney Garcia, ayan, dahil inaresto na po, ayan, kinasuhan si General Romy Poquis. Alam po natin na siya po ay leader ng UPI, yung United People's Initiative. Yes po. Ayan. Ano ang epekto sa kanya ito? Di ba siya natatakot? Sasali pa ba siya sa mga protesta laban sa korupsyon sa gobyerno, Attorney Garcia, sir? Palagay ko po, mas lalong lumakas ang kanyang resolve na ipagpatuloy ang laban at saka it's very encouraging sa kanyang mga kasamahan na talagang ituloy ang laban dahil ang nakikita namin yung mga lumalaban para sa katotohanan, para sa pananagutan, yun ang kanilang sinusupil. Hindi yung mga malalaking isda na dapat papanagutin. Kailangan, andyan pa sa laot si Blue Martin, kailangan nating mahuli muna yan para mapanagot natin. Ayan. Oo. So, balita dahil wala pang nakulong na malaking isda, ayan, sabi nga magpapatuloy na po ang mga protesta at ang pinaghahandaan ay sa anniversary ng People Power Revolution anniversary, Attorney? Meron po kaming pinaghahandaan. Maganda po yung aming mga gustong gawin para yung sa aspeto ng pananagutan. Meron po ganyan yung mga mass action pero hindi po naka-concentrate doon yung aming effort. Basta ang sa amin po is we will do everything we can legally at saka sa ibang pamamaraan po para lamang mailahad natin ang katotohanan dahil tinitwist nila. Katulad po nung nung inaresto si General Poquis, ang sabi ng pulis, late daw kami kaya hindi niya kami napagbigyan. Hindi po totoo yun. Ang tagal na namin sa airport. Wala pa sila. Nasa airport na kami. Naka-interview. Dami nga interview yung ginawa sa amin bago pa sila dumating. Tapos, assuming na hindi nila kami nakita at sinasabing late kami, for purposes of argument, pero hindi po totoong late kami. Nung kami nandun sa gate at sumisigaw kaming kakausapin namin ang aming kliyente, hindi pa rin nila kami pinagbigyan. Okay. Yun po violation ng batas. Violation po yan ng batas dahil ang isang tao po, any person arrested, detained, or under custodial investigation shall at all times be assisted by his lawyer, by a counsel of his choice. Violated po yan. Ang violation po yan, pagka dinimanda ka namin for violating this law, ang penalty po yan 6,000 pesos, second lang po, or imprisonment of not less than 8 years, not more than 10 years. Pero ang pinakamalupit po doon sa penalty is yung kaakibat na permanent, absolute disqualification from holding public office. But may So, opo, yan po, hindi namin gagamitin po namin yung batas na yan sa lahat ng mga pulis na nagbabiolate ng karapatan ng tao, not because we don't like the police, but because we want them to learn, we want the people to know of their rights para wala na pong violation ng karapatan ng tao, wala na pong basta nakikidnap at inililipad sa kung saan. Because we will run after you and I'm telling you, you can say goodbye to your retirement benefits. Kakasahan niyo yung mga pulis si IDG agents na umaresto kay General Poquis, Attorney? Nandun po kami. Sinasabi namin sa kanila, sandali lang po. Gusto lang po namin makausap. Gusto namin malaman saan nyo dadalhin. Gusto namin malaman saan kayo dadaan. We want to accompany our client up to where they are going. Hindi po Itinakas nila, dinaan nila sa likod. Nandito kami sa harapan So naghabulan kami. Nahanapan kami doon sa kalsada kung saan. Hanggang sa nagpang-abot pa rin kami. Well, buti na lang sa karami nila dinala. Ayan na. Yeah. And then, ayaw pa nilang dalhin sa korte. Kami pa nag-insist, no, you have to bring this person to court. He has to appear before the judge because the judge would like to see him. Buo. Okay. Yun ganon. So, yun po. Totoo na sabi ni General Nartates, dumaan sa proseso. That is correct. But the process correct. Is the process tama? Yun po ang aming
gustong isaayos. Okay, abangan na lang po natin kung kailan po ang hearing, Attorney Garcia, sir. Nakaset yung arraignment niya sa December 14, pero magpa-file kami ng papasuspend muna namin kasi hindi natapos yung preliminary investigation eh. Nag-file kami nag-decision yung fiscal December 1. Na-issuehan ng warrant ng December 5. Pero yung resolution niya natanggap namin ng December 10. So hindi pa namin alam. And within the period to file action, nag-MR kami siguro 2 days after that. Ang kapal-kapal nung final namin na MR eh. Kaso nauna na pala siyang nag-file sa korte at meron ng warrant of arrest. So that again is a violation of due process. We will question that. Gusto lang namin matapos yung proseso ng preliminary investigation. Hindi namin kine-question yung jurisdiction ng court. Gusto lang namin tapusin muna. And then, we will submit. We already have submitted to the jurisdiction of the court. Okay. Pero kailangan lang pong maayos yung mga pagkakamali. Alam po ninyo, Opo. Sige. Under normal circumstances, yung ordinaryong accused, ang tagal-tagal bago ma-resolve eh. Paiinip ka eh. Pero ito, nagugulat kami. Super duper, super bilis. Okay, Attorney Garcia, sir, maraming salamat. Abangan po natin yan. Thank you and good morning. Thank you, Attorney. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Thank you very much, Kuyang Sir. Attorney General Virgilio Garcia, ang lawyer, isa sa mga lawyers ni Retired General Romeo Poquis. Daming bayan. Alamin natin ang latest mula sa Senado, Sister L. Ang Joint Congressional Oversight Committee itatatag para bantayan ang paggastos sa national budget. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Bubuo ng Joint Congressional Oversight Committee ang Kamara ng Representantes at Senado para bantayan ang paggastos sa national budget. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, siya chairman ng Senate Committee on Finance, layunin nito na bantayan ang implementasyon ng iba't ibang mga programa na nakapaloob sa 2026 budget. Ayon kay may ilang bagay na target nilang tignan. Kabilang dito ang underspending ng ilang hensya ng gobyerno kaya't hindi nagagamit ang kanilang pondo sa loob ng isang taon. Ang implementasyon ng mga foreign assisted project at ilan pang proyekto na kailangang paghusayin ng implementasyon. Paliwanag ng senador sa pagdating sa deliberasyon sa panukalang budget sa susunod na taon, malinaw na ang kanilang kung ano ang dapat na madagdagan at paglaanan muli ng pondo para sa 2027 budget. Sabi ni Gatchalian, makipagkonsulta ito sa Kamara at alamin kung ilan yung kanilang gustong maging miyembro ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditure. Kapag ito ay naorganisa, balak nilang magsagawa ng ocular inspection sa iba't ibang mga proyekto. Kabilang na ang mga irrigation project na inireklamo tuwing budget season dahil hindi matapos-tapos ang ito, yung iba naman ay palpak ang proyekto. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Adpaas, at pakisabi kay Senator Win Gatchalian. Gusto ko yung kanyang pukis. Ayan. Yung kanyang gupit. Ayan. Pukis, gupit. Barber's cut. Ayan. Okay, mula sa Kamara. Pagtanggal sa 12% VAT sa presyo naman ng mga pagkain, ipinanawagan sa harap ng pinakahuling inflation data. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Mana Milky. Sir Ella Takay, dapat prioridad ng gobyerno na maibaba ang presyo ng mga pagkain sa pamagitan ng pag-alis ng 12% VAT. Ang panawagan ay ginawa ni House Assistant Minority Leader Sara Elago ng Gabriela Women's Party List sa harap ng pinakahuling inflation data na nirelease ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, tumaas ng 1.8% ang inflation noong Disyembre dala ng mataas na presyo ng mga bilihin lalo na ng pagkain. Ang kay Elago, hindi dapat pinapasa ng mamayan ang bigat ng inflation habang patuloy na binubuwisan ng pagkain at pang
pang mga basic services. Git ni Elago ang VAT ay hindi makatarungan at dapat nang tanggalin. Hindi rin tinangkap ni Elago ang paliwanag ni dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto na mangungutang ang gobyerno na mahigit 1 trilyong piso kapag inalis ang 12% VAT. Sabi ni Elago, walang karapatan ng gobyernong gawing dahilan ang pangungutang kung mismong sila ang nasa likod ng umano'y mga korupsyon at maling prioridad. Sa katunayan, anya, inaprobahan pa ng gobyerno ang 2026 national budget na nagpapalakas umano ng pork barrel system at patronage politics. Ako si Neil Craig nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Samantala, Philippine National Police walang nakita ng banta sa seguridad sa traslasyon. O yung mga deboto abay huwag daw magsusot ng hoodies at mga caps. Edniel Parosa para sa detalye. Edniel. Lakay, wala pang nakikitang banta sa seguridad ng pambansang pulisya bago itong pista ng Jesus Nazareno sa Maynila. Pero ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., tuloy ang kanilang monitoring kahit sa social media upang ma-verify kung mayroon mang lulutang nakaugnay na impormasyon. Pinayuhan din ni Nartatis sa mga deboto na huwag na munang magsuot ng hoodies o cap para sa pagtitipong dadaluhan ng milyong-milyong katao. Hindi man nabanggit sa paalala ng PNP Chief paggugunita sa social media nakita ang hikayatan ng mga kabataang nakaitim na hoodie at maskarang ng gulo sa September 21 anti-corruption rally. Samantala, bawal din sa posisyon ang paputok at iba pang mga pyrotechnic, maging yung glass water canister, yung mga babasagin, mga bag na hindi transparent at hanggat maaari, huwag nang magdala ng mga mamahaling gamit. Paalala ng PNP sa publiko ang manatiling mapagbatsyag sa paligid at parating makinig sa otoridad. Ayong araw na ito, Lakay, nakakasa ang send-off ceremony ng higit sa 18,000 pulis natatao sa traslasyon, pero kahapon ay mayroon ng soft deployment ng NCRPO sa lungsod ng Maynila. Ako naman sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa at mula sa Maynila. Ang mga deboto maaga nga pumila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Diyan naman po sa may Quirino Grandstand. Nagsimula na ang pahalik? Yes, Lakay. Nandiyan si RH29, Boy Gonzales, Boy. Sister Ella Lakaya, maagang pumila ang ilang deboto sa bahagi ng South Drive para sa pahalik ng Jesus Nazareno. Ayon sa pamunuan gaganapin ng aktibidad namin alas 7 ng gabi dito sa Quirino Grandstand. Ilan sa mga deboto ay kagabi pa natili sa lugar at doon na rin nagpalipas ng magdamag. Hamdang maghintay hanggang sa oras ng pahalik. Ang mga pumila ay nagmula pa sa iba't ibang lungsod at karatig lalawigan. Nakahanda na rin ang Quirino Grandstand para sa pahalik at sa mismong araw ng trastasyon. Kagawin nito, nakasabay na ang mga tauhan ng Manila LGU, Manila Police District, MMDA at mga medical personnel para sa mga nakatakdang aktibidad lalo na sa paligid ng Quirino Grandstand. Samantala, ipinagbabawal ngayon dito sa mga illegal vendor sa mga kalsada ng southbound road dito sa Katikbang Road at kung saan bawal na rin ang pagpaparada ng mga sasakyan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales mula sa Quirino Grandstand. Ayan, inulit natin para po sa mga deboto ng Black Nazarene. Ayan, nagsimula na po ang pahalik sa Poong Nazareno Diyan po sa may Quirino Grandstand. Lakay mamaya pang 7. Ha? Mamaya pang 7. Akala ko ngayon na. Hindi, nagsimula na silang pumila. Ha? Mamayang gabi pa pero nakapila na. Tama ako alas 7 ng gabi ang pahalik. Tapos nag-start sila Lakay at kaya sila Lakay maagang pumila para mauna sila at mabilis matapos. Yes. Ang bira man. Ganun talaga yung mga deboto Lakay. Sa bagay, pagka nagawa nila yun na Sister Elle, talagang iba yung Lakay iba yung pakiramdam, di ba? Parang hindi sila nakaramdam ng pagod. Ayan. Ganyan po ang mga deboto. Sabi nila ay
parang may himala. The road is long. O mga brethren, mga nobilities sa mabuhay Shriners, ayan ay pinapaalala ni Illustrious Potentate Kong Sec Dong Mendoza sa ito gaganapin sa Sabado na January 10 at ang registration 7 to 9 magsisimula ang plenary, ang discussion ayan sa 10 to 12 alauna ng hapon election at 3 p.m. Installation at 5 p.m. fellowship na. Aba, fun! Good luck sa ating mga candidates sa pagiging president o kaya ay High Sheriff o teka ha? Oriental Guide ng Mabuhay Shriners. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Ora, Sister L. 10:04.